Sabi nila, magtiyaga ka lang maghintay. Darating ang magagandang bagay. Mahirap naman ito. Pero mukhang hindi yata ganun sa dagat. Walang nakikita sa ilalim. Dito sa laot, ang tiyaga ko may kasamang swerte. At syempre, sipag at determinasyon. Dahil kailangan mo talagang sumisid at mangapa bago ka maka-jackpot. Ang hirap. Kasi kailangan mo siyang huhukayin sa ilalim na ilalim. Tapos kapag nakuha mo na yung tip niya, gumaganon-ganon siya. Sa ating seafood adventure sa Batangas City, mas pinabigat ang mga hamon. Ang hirap. Sana masarap talaga yung mga tuyong na yan. One down! Mas pinatindi ang paglusong, Pag nahawakan, pumapayat! pero mas pinasaya ang kulitan kasama ang aktres na si Therese Malvar. Makubuno ko to, guys. Ang yan ang balabuli. Ganon. O kaya dahil dyan, isa ko na style. As a small person, as a maliit, medyo hindi ko naabot. Grabe! At mas pinasarap ang food experience. Winner! Malinamnam. Kilala bilang Industrial Port City of Calabarzon ang Batangas City. Pero hindi lang mga oil refinery at barko ang nakikita rito, pati na rin mga sariwang seafood. Kaya naman hindi na ako nagpahuli sa ipinagmamalaki nilang mga huli. Magandang araw! Andito ako ngayon sa Batangas Bay. At ang nakikita ninyo sa aking likuran, yung mga maraming barko dyan, yan na yung puerto ng Batangas. Itong Batangas Bay, ito yung daungan ng maraming iba't ibang barko galing sa iba't ibang probinsya. Pero ngayon, hindi malaking barko ang sasakyan natin, kundi isang maliit na bangkang demotor. Manghuhuli kasi tayo ngayon ng pusit. Oh yes! Bukod sa mga malalaking isda, iba't ibang uri ng isda dito sa Batangas Bay tulad ng tulingan, may nahuhuli rin ditong pusit. Pusit lumot to be exact. Manghuli muna tayo bago tayo kumain. Tara! So, manghuhuli tayo ngayon ng pusit. Akala ko, hinuhuli yung pusit sa malalim na bahagi ng dagat. Apparently, ibang uri pala na pusit yung huhulihin natin, yung tinatawag na pusit lumot. Pusit lumot ang tawag sa kanya kasi lumot ang kinakain niya. At nasa ng lumot? Nasa mababaw na lugar. Kaya, ayun, ayot ng alusol. Sa paghuli ng pusit lumot, ilalatag muna ang lambat ng paikot. So ngayon, nailatag na ni Kuya John Ray lahat ng lambat. Hihilahin na ngayon natin yung lambat. Hopefully, may makuha tayong pusit. Iniikot na. Dito po kayo mumawak ng sa dulo. Hawak ako dito sa dulo. Yan, Ray. Promise, ma'am. Hilaan niyo po yung dulo, ma'am. Hihilain ko yun. Ginagawa natin ngayon ay pinapaliit na natin yung lambat. Kumbaga, di ba nilatag na ni Kuya John Ray na pabilog ng ganyan? Ngayon, papasok tayo dun sa loob. Parang gagawa tayo ng parang spiral. Swertihan ang panghuhuli sa pusit lumot, kaya samahan na rin natin ito ng dasal. Manali kayo sa amin! Ay, namin po! Mabigat eh! Baka may sumapit! Ila lang? Ikaw ang bigat? Baka may nahuli tayong pating!
Matapos ang halos 10 minutong paghihintay, Eto, tinikita na namin kung may mga huli ka, pero mukhang kopya tayo. Ganyan talaga po nga nabuhay namin, ma'am. Pag minsan na yun. Ano pag wala? Gutom. ilang minuto pa, Dami-daming nakuha! Dami-daming nakuhang lumot. Pero walang pusit. mukhang inaalat kami sa paghuli ng pusit. Pero hindi ako papayag na umuwing luhaan. Maghahanap ako ng iba pang mahuhuli sa karagatan. Abangan mamaya. Isa pang panalong huli sa Batangas Bay ay ang art clams o litog kung tawagin. At para hulihin yan, makakasama natin ang sparkle artist na si Therese Malvar. Bili na po kayo pansit para kay Tera. Gawa po ni Naimon na to. Dali! Nakilala si Therese sa kanyang pagganap sa iba't ibang indie films at TV series tulad ng Encantadia Chronicles Sangre. Mga kapuso, isang hamon ng tapang, tiyaga at diskarte ang haharapin natin ngayon. Okay, game na ba tayo? Game na ba? Tara na, let's go! Ang hirap pa naman ito. Parang treasure hunt daw ang paghahanap ng litog. Kailangan ng tiyaga at matinding pakiramdam para makita ito. Nakabaon kasi ito sa ilalim ng buhangin. Pero sa gitna pa rin po ng dagat or medyo malapit sa bay. Dito, malapit lang po, ma'am. Hala, paano yan? Pa-high tide na. Gano'n kababaw ang babaw, kuya? Hanggang kaluan lang. Okay, sige. Kaya yan. Pero yung pagkapa natin, nakaganon? Nakaganon ba tayo? Or sisisid din pa rin tayo? Nakaganon lang yun, nakalabas yung ano ng... At tiwala lang sa sa hawak. Bababa na po ako. Ganyan-ganyan lang? Char. Okay. Ay, ang baba pala. Pakiramdaman ng labanan. Game ka na ba, Therese? Mapupuno ko to, guys. Bilis mo, kuya. Wala akong makita. Hindi naman sila nakakita. Bakit nila ako pangarap? Bukod sa talas ng pakiramdam, aba, mukhang dasal na nga ang kailangan ah. Naka-ano na kami, naka-kneel na kami na to, guys. Hirap pala po na yun. Okay, dahil dyan, isang oras na yun. Mabuti na lang at kalmado ang dagat. As a small person, as a maliit, medyo hindi ko naabot. Ayun, dito mas ano na. Ayan! Ayan! Dito, marami dito, marami. Ang promise mo, Therese, huwag kalimutan. Pupuno ko to, guys! Punuin ang isang tabo, walang dayaan. Kailangan. Ito. Oh. Grabe, ang galing ko! 1, 2, 3, 4. Oh, ang ganda. Ang dami. Feel ko pag ako lang ito mag-isa, kuya. Parang kalahating araw tayo dito. Guru-grupo kayo na huhuli. Mga 6 na tao. 6? Oh, so napupunan yun talaga. Oo. Hi! Pati basura. Nahuli ko. Madami na. Para bang ako nang huli. Okay na to. Pinapilit ko muna. Ay. Pwede na sa isang pamilya. Mapupuno ko to, guys. Ang dami na nito, kuya. Tsaka may second batch pa kami. Galing talaga ni Kuya Dayhari. Siya talaga yung pinaka-lucky shark na dito. Kaya nakarami kami ng seashells. Seashells! Ito na po ang ating reward. Ang ating reward ay iluluto natin. Masarap na masarap na masarap!
Mga kapuso, mula sa hirap at tiyaga, eto na ang mga nahuli kong shells! Tapos apparently, iba't ibang shells pala yung nahuli ko. So may sihi, may litog, at saka halaan. At dahil mas marami ang nahuli kong litog, yun yung lulutuin natin. Kasama si Chef. Jom. Hello po, Chef Jom. So ano Hello yung po. dish po natin ngayon? Bali ngayon ang gagawin natin is ginataang litog. Igigisa muna ang luya, sibuyas, bawang at kamatis. Okay po. Ito na! Sunod na ilalagay ang litog o art clams. So mabilis lang pala yung ginataang dish Yes. na. Ano po Especially ba pag mga usual? seafood kasi talaga, mas maganda sa yung, lalo especially pag fresh. Mas masarap sa pag yung medyo mabilis lang yung luto. Pagkatapos, pwede na itong timplahan ng paminta, asin, seasoning at patis. Sarap! Grabe. Majority na nakikita natin sa pot, medyo bumubuka na yung shell. Pwede na natin ilagay yung Alin gata. po? Okay. Gata na po tayo. So, lagay na natin to lahat. Na-overcook po ba ang gata? Yes, kasi pag Nasusunog. nagkakaroon yan ng natural oil, pag matagal na siyang nagluluto, which is yun naman ang maganda sa kanya. Kasi yung pag habang kumukulo siya, yung natural oil ng gata, umiibabaw yan. Pero yun nga, mas maganda sana wag yung hahaluin ng madalas. Okay. Para at least hindi siya mag-split or kung sa Batangas is makorta. Makorta. Tawag, yes. Excited na ako. Pero may kulang, Chef eh. Ano yun? Kanin. Kanin talaga eh. Kanin. Kanin talaga kulang Yeah. siya. Mamaya ka sa akin. Sunod na ilalagay ang siling berde at dahon ng malunggay. Ay! Tapos na! Ang gandang makulay. Yeah. Plating na po Patay na natin, po Chef. natin. Sige, patay. Charan! Ang bango ng gata. Yeah. Salamat, Chef. Eto na mga kapuso, ginataang litog. Ang bango! Tikman na natin, Chef. Sure. Let's go. Eto na! Eto na ang mas pinasarap na ginataang litog. Excited na ako. Actually, mahilig ako sa mga gata-gata na mga meals. Ang galing ni Chef ha. Ang colorful ng ng gata meal niya. Excited na ako dahil ang hirap-hirap niyang hanapin. Ang hirap hanapin ng shells kasi ang hirap malaman kung bato ba siya or shell ba siya. Ayan, ito na. Ayan na. Upsi. Okay. Perfect bite muna tayo. First bite. Malinamnam. Ang sarap pala ng ginataang litog kasi ang sarap ng pagka-chewy niya plus yung gata. Lasang-lasa. At hindi siya malansa. Yun yung masarap dito. Lasang tahong yung litog. Paggata talaga never fails. Ang sarap. Try nyo to. Mas pinasarap talaga siya. Ang sarap! Maubos ko na to, guys. Bye-bye. Sorry. Maghahanap ako ng iba pang mahuhuli sa karagatan, ang tuyom o sea urchin. Para makakuha ng tuyom, kailangan nating sumisid.
Bukod sa mga isda at saka pusit, kumukuha rin sila dito ng mga tinatawag na tuyom or sea urchins. Yes, ito po, kung nakikita nyo po ito, nakakatakot po sa unang tingin at nakakatinik talaga. Pero believe it or not, pwede raw itong kainin. At yan ang kukunin natin ngayon. Let's do it! Kinakalawit ang mga tuyom gamit ang panungkit na karaniwang gawa sa matibay na kahoy at bakal sa dulo. Ano ba inaano? Tinitusok talaga? Hindi kinakaroon lang po ito. Nakalawit mo talagang ganon. Para yun lang siya. O sige, kuha mo. Sige kuya, sabay tayo. Wait lang, muntik ako doon. Ang hirap. Sana masarap talaga yung mga tuyong na yan. Ang hirap kasing kunin. Sa pagkuha ng tuyom, sulit nga ba ang pagod natin? So ito yung mga nakuha nating tuyom or sea urchin mula dun sa dagat. Ang ginawa lang natin dito, actually itong tuyom na to, pwede na tong kainin ng raw. Tinatanggal lang natin yung bandang puwet niya, ganyan. Tapos, syempre, balihin mo ng kaunti yung kanyang mga tinik-tinik. Tapos, magiging ganito na yung itsura niya. Makikita ninyo meron siyang dilaw na meat doon sa loob. So, ang turo sa akin usually ng mga mangingisda, nilalagyan lang siya ng konting suka, o kaya pwede mong pigaan ng kalamansi or ng lemon, ganyan. Tapos, pwede mo na siyang kainin as is. Napakamahal nito sa mga Japanese restaurants. Diba? Yan. Tapos, pwede mo siyang pigaan ng lemon. Sarap. Pero, bukod sa pagkain ng sea urchins ng raw, pwede rin itong iluto at gawing pasta. At ang magtuturo sa atin yan ay si Chef EJ. Hi, Chef EJ! Hello. Welcome po sa Pinasarap. Ang ituturo sa atin ni Chef EJ ay sea urchin pasta or uni pasta. Alright. Gamit ang olive oil, igigisa muna ang bawang at sibuyas. Dinamihan talaga natin ng garlic para matanggal yung lansa or yung fishy taste ng sea urchin. Pag kumain ka kasi ng sea urchin na raw, talagang parang lasang-lasa mo yung dagat. Ganon siya. Oo, may pagka-malansa siya ng kaunti. Yung ibang gumagawa ng uni pasta or sea urchin pasta, nilalagyan nila ito ng cream. Pero tayo ngayon parang olive oil based lang. Olive oil and parmesan. And parmesan. Sunod na ihahalo ang laman ng tuyom o sea urchin. Isasabi. Yan na kaagad. Para matanggal po ang lansa niya. Mabawasan po. Okay. Ilang piraso kaya sea urchin ito? Mga 4 pieces po to 5 pieces. Pero yung meat lang ang ilalagay, hindi yung medyo sabaw niya. Ganyan pala yun. Parang mabilis siyang tutubig, Opo, tutubig po. Ang meat ng sea urchin ay very creamy. Meron siyang Yes, ma'am. creamy flavor. Sunod na ilalagay ang capers, sili, asin, kaunting tubig at parmesan cheese. Parang creamy na rin siya, no? Galing, ano? Wala tayong nilagay na cream dito, eh.
Pero parang akala mo cream-based yung pasta dahil very creamy yung sea urchin mismo. At eto na po, luto na ang ating sea urchin pasta. Akalain mo, mula dito sa tuyom na ito, makakagawa ka ng ganitong dish? Tikman na nga natin to. Thank you, Chef! Thank you po. Uni pasta na gawa sa tuyom? Huwag nang patagalin yan. Tikiman time na. Okay, tikman natin itong sea urchin pasta. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na sea urchin itong pasta na to kasi para siyang cream-based pero walang ginamit na cream dito. Talagang lumabas yung natural creaminess ng sea urchin. Tikman natin kung ano ang lasa. Ay, ang sarap. Wow! Hindi mo talaga iisiping sea urchin to. Walang kalansa-lansa. Super creamy. Uy, ang sarap. May natural siyang saltiness. Very creamy siya. Kahit na walang cream na ginamit, it's just a sea urchin. May hint siya ng lemon at saka ng garlic. Ang galing ah! To think na hindi gumamit ng butter, hindi naglagay ng any kind of cream. Ang sarap! Ano naman to? Parang aligi pasta yung peg niya. Panalo! Sarap! Hindi pa tapos ang iyong seafood adventure sa Batangas Bay. Dahil ang susunod mong huhulihin si Riz, isdang halos hindi mo raw mapapansin sa ilalim ng dagat. Ang kanuping, isang reef fish. Pero ang mga lokal dito tinatawag itong isdang bato dahil nagtatago ito sa mga bato sa dagat. Kasama natin ngayon si Kuya John Roy para tulungan ako para hulihin ang mga isdang bato. So Kuya, paano ba tayo manghuli ng isdang? Ihulog lang po. Ihulog lang pala. Tapos paiikutin natin yung boat. Tama? Opo. Kunwari nagigets ko siya. Pati yung ano po, yung lambat po yung papaikot. Kasi dahil sa pag-ikot, makukuha natin yung mga isdang bato sa ilalim. Ang haba pala talaga nito. Opo. Umaabot kayo ng ilang oras para sa huli? Mga 3 po. 3 oras? Opo. See you next time! 3 hours pala to. Okay, at dahil dyan, bababa ako at tutulungan ko sina Kuya Dayhari. Ang liit ka pala! Grabe! Ang galing, nakahuli tayo ng 2 agad. Wala pang 1 oras. Ganito pala yung itsura ng isdang bato. Ang liit pa niya. Ang galing! Ay! Ang ganda! Ang dami nga! Susumasabit lang talaga sila, no? Oh, mga kapuso, ang dami. Sunod-sunod siyang nagpapakita sa atin yung mga isdang bato. Ngayon, kinukuha na ni Kuya Dayhari yung lambat. Pabalik. Tutulungan ko si Kuya para hatakin yung lambat. Kaya tulungan mo nga siya sila. Tulungan mo. Tatawa ako sumisila. Wait lang, Kuya! Wait lang! Yes! Oh my God! We did it, guys! Okay, tatanggalin ko na siya. So, hahawakan daw sa ulo. Huwag niyo pong ipitin yung ano. Tulungan na lang tayo. Isdang bato. 1. Ang galing magkasama sila sa hamon ng buhay. Pero napupuno niyo, Kuya, yung isang... napupuno to? Pero nakikitay pa kasi kayo ng 1 oras. Okay. Kasi yung ginawa natin kanina, parang hindi 1 oras yung paghintay. Ang galing. Isang bato pa rin to, Kuya.
may stripes. Iusog lang nila yung bangka dyan kasi aabot sa lambat namin. Baka mahirapan kami maghatak. Yan, nilayan nyo. Okay. Mapupuno kaya to? Wala pa. Nakadalawa pa. Nakaapat pa lang. Ito, may dalaw pa po. Ito po. Okay. Walang galing. So, Try nyo lang. okay. May isa pa. Sige po. Okay. Yeah. Nakarami tayo. Wow! 6 na sila. May ako pa sa tuhod. School of Fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang kakain today. Mga kapuso! Challenge done! Nakarami tayo in fairness naman. Sa konting oras na nangisda tayo ay nakakalahating timba. Medyo mabigat. And I think ano tayo 54,000 fishes inside. Medyo mahirap siya ng slide pero dahil sa tulong ni Kuya John Roy pati si Kuya Dayhari, napabilis yung proseso. Kasi pag ako lang to, buong araw tayo nandito. Sige. Kaya in fairness, kahit ilang minuto lang, nakarami tayo guys. Tara, lutuin na natin! Excited na ako. Maraming tinik ang isdang bato, kaya naman kailangan mag-ingat sa paghanda rito. Kasama natin ngayon si Ate Lucy. Yan, para pakitaan tayo ano ang isa sa mga pwedeng dishes sa isdang bato. So Ate Lucy, anong lulutuin nating ulam ngayon para dito? Ayan, magpapaksiw tayo. Sisimulan natin sa paglalagay nito dito sa ating kawali. So, isa-isa na. Naka-on Hindi na pa ba po natin i-on since ilalagay po muna lahat ng ingredients po. Bakit? Anong rason? Kasi po, pag in-on natin, matatapa agata siya. Kasi maliit siya. Mainit ang kawali pag nilalagay. Sunod na ilalagay ang sibuyas, bawang, luya, siling berde, paminta, asin at pampalasa. Ang last natin nilalagay ay suka. Suka. Bakit Kasi, last ang suka? Bago po natin nilagay, mag-ano po muna yung mga ingredients para matipon po lahat since ang isda nga po ay kailangang maluto. Dahil sa suka, naluluto rin agad Opo, siya. No? nalabas po yung kanyang lasa. So, ayan po. Pero, na po diba, tayo ng... ng apoy. Ayan. Pero bawal haluin, tama? Tapos konting tubig para medyo siya. Hindi po siya mabilis matuyo. So, antayin po natin ang 15 minutes bago po maluto. Ang bango niya. Amoy paksiw. I think this is it. Okay na Tama po yun. ba, Ate Lucy? Yes po. Okay na siya. Okay na to. Ready to serve na kami. Narito na ang paksiw na isdang bato. Tikman na natin. Hala, excited na ako. Asim-asim. Oh my gosh, ano kaya ang lasa niya? Kasi first time ko talaga makatikim ng isdang bato. I think pwedeng kainin yung tinik. Hindi pwede. Parang wala. Joke. Tatanggalin ang tinik. Wait lang, medyo matinik lang siya. Sarap. Ang sarap. Sobrang sakto yung asim niya. Ang galing ni Ate Lucy. Hindi siya malansa at all, as in. Sobrang subtle, as in sobrang linis. Sobrang walang lansa at all. Parang subtle bangus. Medyo marami lang tinik, kaya medyo challenging siya. Favorite ko yung paksiw lalo na pag may kasamang
Lumpiang Shanghai. Yes. Pairing. Harap. Mayaman sa seafood at iba pang laman dagat ang baybayin ng Batangas City. Ang ibang biyayang makukuha rito kailangang kapain sa mabuhanging parte ng dagat. Parang mapapalaban din ako sa pakiramdaman May mga nakukuha rin dito kung tawagin nila balatad or sea cucumber. Mangunguha tayo ngayon ng sea cucumbers, pero para palabo yung tubig kasi pag natatapakan natin, parang naaalog yung buhangin. So nagiging mas malabo siya. Kuya, paano tayo kukuha ng sea cucumber? Paano hindi natin nakikita? Parang kakapait ko lang. Parang pag nagsisid, mas lalong na napupulabog. One down. Ang hirap kumuha. Wala kami nahanap. Paano kami hahanap? Ang hirap. Kasi walang nakikita. Inuubos mo kasi kuya eh. Bigyan mo naman sa amin. Huhukayin ng paa? Kamay po. Ng kamay? Opo. Pwede. Para kang nangangapa sa dilim. Okay, gets ko. Ang hirap. Ang hirap pala nito kunin. Kasi kailangan mo siyang huhukayin sa ilalim na ilalim. Tapos kapag nakuha mo na yung tip niya, gumaganon-ganon siya. Tapos bumabaon siya. Ayaw niya magpahuli. Ang taba nito Oo, may nilalabas pa siyang something. Saan na natin ito lalagay? Pumapayat na siya. Ito na. Ala, namatay na Parat! Oh my gosh. Masarap sana to. Ang hirap kunin Ang tawag dito ay balatan or sea cucumber. Base sa mga pag-aaral, ito rin ay tinatawag na janitors of the sea. Kasi nagiging healthy yung ecosystem underwater kapag mas maraming mga sea cucumbers kasi sila yung mga nagre-recycle ng yung mga nutrients doon sa ilalim. So kapag mas maraming sea cucumbers, mas healthy yung dagat at saka yung mga coral reef. Siguro naman okay na to kasi ayaw naman nating ubusin yung mga sea cucumbers, di ba? Kasi kailangan din sila ng mga coral reef natin. Pero dito sa Batangas, anong luto dito? Kinilaw lang. Po. Pero makunat siguro to. Hindi naman po masyado. Oh, talaga? Pagkatapos nating mga pasabuhangin, ang balatan o sea cucumber na ating nakuha, bibida naman sa kusina. Paano nga ba pasasarapin at gagawing espesyal ang kakaibang lamang dagat na ito? So ito yung mga nakuha nating balatan or sea cucumber. Kasama ko dito ngayon si Ate Jocelyn. Natuturuan tayo kung paano i-prepare itong balatan. So Ate Jocelyn, ano pong ginawa ninyo dito? Pinakuluan ko po yan sa tubig, ma'am. Paghahaluin ang hiniwang balatan o sea cucumber, suka, luya, sibuyas at sili. Lagyan ito ng kaunting asin. Ito po ay pipino. Opo, pipino po siya, ma'am. Pampasarap din po. Oo. Okay, handa na po ang ating kinilaw na balatan or sea cucumber. Ano kayang lasa nito? Naku, tikman natin ito mamaya. Kinilaw na balatan, patok kaya sa panlasa?
First time ko kakain ng kinilaw na sea cucumber. Sa totoo lang. Nakakain ako ng sea cucumber pero sa Chinese restaurant tapos parang iba yung luto nila. Ito yung talagang walang luto-luto, raw lang. Ang sarap ng timpla ni ate. Medyo nakakapanibago lang yung sea cucumber kasi makunat siya ng kaunti. Buti na lang hiniwa niya ng maliliit talaga. Kanina, tinikman ko kasi yung sea cucumber. Nalasahan ko yung lansa. Pero ngayon, namatay na talaga yung lansa. Alam niyo yung tenga ng baboy? Parang ganun yung peg niya. Yeah. Sarap ng timpla si ate, ah. Maanghang. Pero okay. Mula sa pangangapa sa buhangin, paglalatag ng lambat, hanggang sa pagsisid sa dagat, ang bawat huli ay pinasarap ng kwento ng sipag at tiyaga. At ang bawat tikim, panalo sa panlasa. Mula sa Batangas Bay, mas pinasarap ang kwentuhan at salo-salo. Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.